Ngayon naman ay gagawa tayo ng artificial na pamain para sa susay. Ang paggawa ng artipisyal na isda para gamitin bilang pamingwit sa isang shellfish ay nangangailangan ng pagkamalikhain at paggamit ng mga materyales na madaling makuha. Maaaring gamitin ang mga materyales tulad ng clay, foam, o recycled materials upang hubugin ang katawan ng isda. Ang mga detalye tulad ng mga mata, palikpik, at buntot ay maaaring idagdag gamit ang pintura, marker, o iba pang mga dekorasyon. Ang isang maliit na butas ay kailangang gawin upang maikabit ito sa dulo ng selfie stick. Ang kulay at disenyo ay maaaring iayon sa nais na hitsura, maaaring gawing mas makatotohanan o mas masaya at makulay depende sa kagustuhan. Ang mahalaga ay maging matibay at maayos ang pagkakagawa upang hindi madaling masira. Para maging mas matibay at matipid, maaari mong gamitin ang mga sumusunod na alternatibo. Para sa katawan, gumamit ng recycled plastic bottles na pinutol at hinubog. Maaari itong pinturahan at palamutyan para maging mas makatotohanan. O kaya naman, gumamit ng matibay na papel mache na pinatuyong mabuti bago pinturahan. Para sa mga detalye, gumamit ng mga lumang buton, beads, o maliit na piraso ng tela para sa mga mata at palikpik. Maaaring gamitin din ang mga wire para sa mas detalyadong disenyo ng palikpik. Para sa pagkabit, gumamit ng isang maliit na kawit o singsing na metal na maikakabit sa dulo ng selfie stick. Maaari itong idikit o itali gamit ang matibay na sinulit o lubid. Tandaan na ang kaligtasan ay mahalaga. Siguraduhing maayos ang pagkakagawa upang hindi ito madaling matanggal o masira habang ginagamit. Ang pagiging malikhain ay susi sa paggawa ng isang natatanging artipisyal na isda para sa iyong selfie stick. Ang sailfish ay isang uri ng isda na kilala sa bilis nito at sa malaking dorsal fin na parang layat. Ito ay isang billfish, nangangahulugang mayroon itong mahaba at matulis ng nguso. Matatagpuan ito sa mga tropikal at subtropikal na karagatan sa buong mundo. Ang kulay nito ay karaniwang madilim na asul sa itaas at maputi sa ilalim, na may mga batik-batik na dorsal fin. Ang mga babae ay mas malaki kaysa sa mga lalaki. Dahil sa matigas na karne nito, ang sailfish ay hindi gaanong popular bilang pagkain kumpara sa ibang mga isda. Ngunit, kapag niluto ng tama, maaari itong maging masarap. Ang mga karaniwang paraan ng pagluluto nito ay kinabibilangan ng pagprito. Ang pagprito ay isang mabilis na paraan upang lutuin ang sailfish. Mahalaga ang paggamit ng tamang temperatura upang maiwasan ang pagkatuyo ng karne. Maaaring ihalo sa mga gulay at pampalasa para sa mas masarap na lasa. Pagbebake. Ang pagbebake ay isang mas malusog na paraan ng pagluluto. Maaaring ihalo sa mga gulay, lemon, at herbs para sa mas masarap na lasa. Pag-ihaw. Ang pag-ihaw ay nagbibigay ng magandang lasa sa sailfish. Maaaring i-marinate muna sa mga pampalasa bago ihaw. Pag-uusok. Ang pag-uusok ay nagbibigay ng kakaibang lasa sa sailfish. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng malalim na lasa at aroma. Mahalagang tandaan na ang lasa ng sailfish ay maaaring mag-iba depende sa kung saan ito nahuli at kung paano ito niluto. Ang ilan ay nagsasabi na mayroon itong malakas na lasa ng isda, habang ang iba naman ay nagsasabi na ito ay banayad. Para sa mga taong hindi sanay sa malakas na lasa ng isda, maaaring mas mainam na lutuin ito sa pamamagitan ng pagbebake o pag-ihaw at ihalo sa mga pampalasa at gulay para mapahina ang lasa. Ang pagpapanatili ng freshness ng sailfish ay nangangailangan ng mabilis na pagproseso pagkatapos mahuli at tamang pag-imbak. Pagkatapos mahuli, mabilis na paglamig, ilagay agad ang sailfish sa isang cooler na may yelo o ice slurry upang mabawasan ang temperatura nito sa lalong madaling panahon. Ang mabilis na paglamig ay pumipigil sa paglaki ng bakterya na nagdudulot ng pagkasira ng isda. Paglilinis, linisin ang isda sa lalong madaling panahon. Alisin ang mga kaliskis, ulo at lamang loob. Hugasan ng malinis na tubig. Pag-imbak. Refrigeration. Kung kakainin sa loob ng 1 hanggang 2 araw, ilagay ang malinis na sailfish sa isang airtight container o freezer bag sa refrigerator sa temperatura na 40 degree o mas mababa. Freezing. Para sa mas mahabang pag-imbak, i-freeze ang sailfish. Maaaring i-vacuum seal ang mga fillets o ibalot ng freezer paper o plastic wrap.
Ilagay sa freezer sa temperatura na 0 degree o mas mababa. Ang frozen na sailfish ay maaaring mapanatili ang freshness ng hanggang 3 na buwan, depende sa uri ng pag-imbak. Pag-iwas sa pagkasira, iwasan ang paglalagay ng sailfish sa tabi ng mga pagkaing may malakas na amoy. Tiyaking malinis ang mga lalagyan at freezer bago ilagay ang isda. Ang mga pamamaraang ito ay makakatulong upang mapanatili ang freshness at kalidad ng sailfish. Tandaan na ang mas maaga ang pagproseso at pag-imbak, mas matagal itong mananatiling sariwa. Ito na guys yung finished product natin. Yan ang gaganda.